Berbanya. Ang namumuno doon ay isang hari na hinahangaan ng lahat. Ito ay si Haring Don Fernando at ang kanyang kabiyak na si Doña Valeriana. Dahil sa angking kahusayan, maganda ang angking pamalalakad sa Berbanya. Ngunit isang araw, nagkasakit ito. Naluman ang sakit ng iyong ama. Narito na ba ang panggagamot? Ang sakit ng alay na bigat, basura. May lunas pa ba dito? Kailangan niya marinig ang awit ng ibong anak. Makita ito sa bundok, pabor sa taas ng Piedras Platas. At iyon na nga ang nangyari. Naglakbay si Don Pedro papuntang bundok Tabor at nang marating niya itong bundok, Ay, nakakapagod naman. sa kapagudan at sa awit ng ibong Adarna, nakatulog si Don Pedro. Ang ibon ay huminto sa pag-awit, ngunit may ugaling magbawas pagkatapos ng kanyang magandang tinig. Sa kasamaang palad, si Don Pedro na mahimbing natutulog ay napatakan at naging patong buhay sa ilalim ng Piedras Platas. Sa hindi pagbalik ni Don Pedro, nagkagulo ang buong Berbanya at ang ipinadala naman ay si Don Diego. Kaparehong kapalaran ang sinapit ng magkapatid. Dahil sa hindi pagkakabalik ng dalawang magkapatid, lumala lalo ang karamdaman ng hari. Nais ko kayong gumaling. Maaari ko bang hulihin ang ibon at hanapin ang mga kapatid? Hindi, ikaw lang aking iisang anak. Ako papayag na mawalan ako ng ama. Umalis ang paboritong anak ng hari kahit labag ito sa kanyang kalooban. Hindi tulad ng dalawang kapatid, umalis siyang 5 tinapay lamang ang baon at hindi siya sumakay ng kabayo. Sa bawat isang buwan ng paglalakbay ay saka lamang niya kakainin ang tinapay. Nang makalipas ang 4 na buwan, isang tinapay na lamang ang natitira sa kanya. Sa kanyang paglalakbay, nasalubong niya ang isang leprosong matanda. Maawa ka! Ako humihingi lamang ng kaunting pagkain lamang. Salamat, Ginoo! Ano ang iyong pakay dito? Ako mahanap ang ibong Adarna. Naliwanag ng ermitanyo kung paano hulihin ang Adarna at kung saan ito makikita. Kailangan mo to! Nang marinig itong lahat, umalis na si Don Juan upang hulihin ang ibong Adarna. At nang matagpuan niya ito, Prinsipe, bakit ka dito natutulog? Dahil dyan magbabawas ako dito. Ano? lahat ng utos ay kanyang ginawa. Sa bawat awit ng Adarna, sinusugatan niya ang palad niya at pinapatakan ito ng dayap. Sa sobrang hapdi, siya ay nagkikising. 7 sugat ang natamo niya. Naiwasan niya ang pagdumi ng ibon at naghintay siya na mahimbing na ito. Sa pagkakahimbing ng ibon, ay tinalian niya ito at pinakita sa ermitanyo. Iyon na nga ang ginawa ni Don Juan. Naging tao muli sila Don Pedro at Don Diego. Bumalik silang 3 sa bahay ng ermitanyo upang magpasalamat at umuwi sila ng sabay-sabay. Pero 3 nga ba ang nagsabay? Nandito na po kami. Siya namin nakita. Yan pala yung ibong Adarna, ang pangit niya. Noong dumating si Don Diego at Don Pedro, inalagay nila ang ibon sa tabi ng kanilang ama. Kahit anong gawin nila ay ayaw nitong umawit. Ngunit, nang dumating si Don Juan, hindi lamang ang hari ang sumigla. Nagsimula na ding umawit ang Adarna. Noong gabi niyon, pinakawalan ni Don Pedro at Don Diego ang Adarna. Nang dumating ang umaga, hinanap ng hari ang Adarna at Don Juan. Inutos ng hari si Don Diego at Don Pedro na hanapin si Juan. Hinanap ng 2 prinsipe si Don Juan. Ngunit hindi nila ito makita. Nahalughog na nila ang mga malalapit na pook sa kanilang kaharian maliban sa bundok Armenia na buong buhay nila ay hindi pa nila nararating. Nang marating nila ito, nabighani sila sa kagandahan ng mga tanawin.
Ang mga puno ay naghuhuntik sa bunga at parang hiwagang nawawala ang kanilang mga problema. Nakita nila si Don Juan. Pagkatapos, nagkasundo ang magkapatid at nag-usap-usap na doon muna sila tumira sa Armenia. May nakita silang mahiwagang balon. Si Don Juan lamang ang nakarating sa pinakailalim ng balon. Ang dalawang kapatid niya ay muling nakadama ng pagkabigo. Sa ilalim ng balon ay mayroong kaharian. Isang kaharian na pagkaganda-ganda. Sa kahariang iyon, naninirahan ang magkapatid na parehong mayroong bantay. Prinsesa, o mahal na prinsesa, ang ganda mo ay nakakasila. Gusto ko iparamdam sa iyo ang tunay na pagmamahal. Tanggapin mo ang aking puso. Pero may isang higante na nagbabantay sa akin at kailangan mo siyang matalo. Sino ang nagpakawala sa prinsesa? Ako, makapal na higante. Napatay ko na ang higanteng nagbabantay. Bago mo ako iuwi sa inyong kaharian, iligtas mo muna ang aking kapatid na si Leonora. Sige, isusunod ko ay kahilingan. Prinsesa Leonora! Sino ka at ano yung pakay dito? Magandang prinsesa, nandito ako para iligtas ka. Ano ba nagbabantay sa iyo? Walang matinong taong naglalaban sa serpienteng nagbabantay sa akin. So hindi ako papayag sapagkat alam ko na matatalo ka ito. O serpiente, lumabas ka na! Juan, ang singsing ko'y naiwan. Paano yan? Huwag ka mag-alala sapagkat kukuhain ko ang inyong singsing. Nang bumalik si Juan sa balon para kuhain ang singsing ni Doña Leonora, binitawan ni Don Pedro at Don Diego ang lubid at nahulog si Don Juan. Pagkatapos, bumalik si Don Pedro at Don Diego sa Barbania, dala ang dalawang prinsesa. Si Juan. Nakahalugog na po namin ang buong kabundukan, ngunit di po siya namin nakita. Ngunit nakita namin ang mga prinsesang ito sa balon kaya ligtas namin sila. Nais po namin pakasalan ang dalawang ito. Iniibig ko naman si Doña Leonora at kay Don Diego naman kay Doña Juana. Mahal na hari, gusto ko ipatigil ang kasal, sapagkat ang puso ko ay nakalaan na sa iba. Ang hiling mo ang aking susundin. Mahal kong lobo, hanapin mo si Don Juan. Gamutin mo siya at siguraduhin mong nasa mabuti siyang kalagayan. Ginoo, nais ko pong hanapin ang Reino de los Cristales. Ibinigay kay Don Juan ang direksyon papuntang Reino de los Cristales. Pinasakay siya sa isang olikornyo. At nang marating niya ito, ay nakita niya si Don Maria na naliligo. Kinuha niya ang damit niya upang makuha ang kanyang atensyon. Sino kumuha sa aking damit? Ikaw ako makita. Kumanda ka na parusahan ka ng aking ama. Tawarin mo ako, mahal na prinsesa. Handa ako sa parusa ng inyong ama. Nagkasundo ang dalawa at ginawa ni Don Juan ang lahat ng parusa ng ama ni Doña Maria na si Haring Salermo. Napakahusay naman ni Don Juan. Pagkatapos, inamin ni Don Juan ang kanyang nararamdaman para kay Doña Maria. Prinsesa Maria Blanca, sa unang tingin pa lang, nabihag na ako sa inyong kagandahan. Kaya gumawa si Haring Salermo ng mga hamon kay Don Juan kung karapat-dapat nga ba siya sa kanyang anak. Nagtagumpay si Don Juan, ngunit may huling hamon si Haring Salermo.
Pinapili niya si Don Juan kung saan pinto ang kanyang minamahal. Dito ang aking mahal. Ngunit isang araw, pinaalis ni Doña Maria si Don Juan dahil gusto ni Haling Salermo na pakasalan ni Don Juan ang tiya ni Doña Maria. Prinsesa Maria Blanca, kailangan ko bumalik sa Birbanya. Pangako, hindi kita makakalimutan. Sige na, mahal. Sila ay nagkahiwalay at si Don Juan naman ay umuwi. Ngunit sa buwan-buwan na paglalakbay, nakalimutan ni Don Juan si Doña Maria. Pagkabalik niya sa Birbanya, niyakap siya ng kanyang mga magulang at ni Doña Leonora. Ngunit sa araw ng kanilang kasal, dumating si Maria Blanca at ginamit ang negrito at negrita para maibalik ang alaala ni Don Juan. Pagkatapos, sila ang nagpakasal dalawa. Si Doña Leonora ay kay Don Pedro at si Doña Juana naman ay kay Don Diego.